magpapaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy NQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm VG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Ang mga running stories, the news that you were following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Martes at 3 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines, nako, bagyo na ho. Bagyong Basyang nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Posible daw ho mag-landfall dyan po sa may Caraga region. Usapin sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban kay PBBM didesisyonan bukas. Issue ng West Philippine Sea, mainit na pinagtalunan, pinagdebatehan ng mga senador. Nangyaring debate bahagi ng democratic process ayon sa palasyo. Panukalang no work no pay sa mga mambabatas inihain naman ni Congressman Marcos. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan ng pagpapalawig ng validity ng mga bagong rehistrong sasakyan. Kontrobersyal na pagpaslang sa Lady Cup at kanyang anak, case closed na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sanggol, ibinenta ng mga magulang sa Bulacan para sa puhunan. Ha? Diyos mo, yung pinagbentan para daw gawing puhunan sa negosyong kwek-kwek. Sa TNT Global News, nasawi dahil sa matinding snowfall sa Japan, umabot na sa 30. Sa TNT Sports, Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. At sa TNT Showbiz, Eddie Gutierrez may sagot sa fake news na pumanaw na raw siya. Haba pang buhay niyan. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ang niyo po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Pumasok na ho sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo sa Hilagang Silangan ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, alas 5:30 kaninang hapon nang makapasok po sa PAR ang Tropical Depression. Ito nga po ay tinawag na sa pangalang Basyang. Sa pagdaya po ng ahensya, magpapaulan ng bagyong Basyang sa bahagi ng Northern Mindanao at buong Kabisayaan. Inasa naman na maabot ito ang Tropical Storm category bukas o sa Huwebes habang posibleng maglandfall ang bagyo sa Caraga region. Mamayang alas 11 ng gabi maglalabas naman ang panibagong weather bulletin ng Pag-asa para daw malaman ang lakas at bilis ng bagyong Basyang at ang mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na pagulan at bigwas ng hangin. Nabigo naman ang House Justice Committee na pagpasyahan kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Batangas Congresswoman Jervil Luistro, chairman ng komite, humingi ng panahon ng mga miyembro na pag-aralan ang mga naging pagtalakay kung sufficient in substance ang impeachment complaint na isinampa ni Attorney Andre De Jesus. Sabi ni Luistro, bukas tatalakayin muna nila sa umaga kung sufficient in substance ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na isinampa naman ng bayan at iba pang grupo. Sa mga nagmanifest, bagamat maaga pa para husgahan, tinaya naman ng ilang mambabatas na insufficient in substance umano ang ilang grounds ng articles of impeachment. Pinuna ni Representative Laila de Lima ng mamamayang Liberal Party List sa usapin ng droga, walang direktang nakapagpapatunay na adik umano ang presidente. Ang terminong ginamit ni De Lima, it's a conclusion, not a factual allegation.
Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. TNT Tomorrow's News Tonight. Tuloy ang impeachment hearing laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit madeklarang insufficient in substance ang isa sa dalawang impeachment complaint. Libang nilinaw ni Batangas Congresswoman Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, sa mga iniharap na impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara. Ayon po kay Luistro, tuloy ang pag-i-issue ng notice ng komite para hingan ng katugunan ng respondent basta't makalusot ang kahit isang complaint. Subalit kung sakaling insufficient ang dalawa, agad daw pong ite-terminate ang reklamo dahil naman sa bigo itong matugunan ang sufficiency in substance. Two separate votings. First, voting on the sufficiency of Desus complaint, and second, voting on the sufficiency of the Masa et al. Complaint. To the question, if one complaint is declared insufficient in substance and the other complaint is declared sufficient in substance, we will be proceeding to the issuance of notice to require an answer from the respondent. Meaning, tuloy ang impeachment proceeding. Samantala, sa iba pa nating mga balita, pinagtulungan ng mga senador na kasapi ng mayorya na ipagtanggol ang deklarasyon na atin ang West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng pagbaliwala ni Senador Rodante Marcoleta sa 2016 United Nations Arbitral Ruling pabor sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Resulta ito ng Senate resolution na sponsor ni Senador Kiko Pangilinan na kumundena sa agresibong pang-aaway ng mga taga-Chinese Embassy sa ilan nating opisyal at nilagdaan ng 15 senador. Iginit ni Senador Marcoleta na wala umanong malinaw na coordinates o boundary ang ibinigay sa ating award ng United Nations kaya't hindi natin ito maaaring isangkalan. Sinopla ito ni Senador Pangilinan sa pagsasabing malinaw ang desisyon ng United Nations na pinaboran ng Pilipinas at nireject ang anumang claim ng China sa West Philippine Sea. We were still awarded and we were our claim and our rights were recognized and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the Arbitral Tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Samantala, question din ni Senate President Tito Soto kung mayroon bang coordinates ang 9 o 10-dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Yung bang China, meron silang coordinates? Yung 9-dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10-dash line na. Oh. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh.
So I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ipinaalala naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na ipinasan na noon ni dating Senador Francis Tolentino ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act at ang Philippine Maritime Zones Act na nagpapatunay na sa atin ang West Philippine Sea. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, bagi naman ng demokrasya ang mainitang debate ng Senado sa issue ng West Philippine Sea. Ito mo reaksyon ng Malacanang sa nangyaring mainitang debate pagtatalo sa Senado tungkol sa naturang usapin. Gayunman, nanindigan ng Malacanang na hindi matitinag ang posisyon ng Marcos administration na patuloy na idepensa ang teritoryo ng Pilipinas. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mandato ng Senado na magdebate tungkol sa anumang issue tulad ng sa West Philippine Sea at bagay ito ng pagiging demokratiko ng ating bansa. Sinuportahan ng majority block ng Senado ang Senate Resolution number 256 na naglalayong panindigan ang claim ng Pilipinas sa WPS o West Philippine Sea at mariing kinokondina ang patuloy na harassment at agresibong aksyon ng China maging ang Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Idinimpo ni Jose Castro na mananatili ang commitment ni Pangulong BBM na protektahan ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang nanatiling nakatutok sa malakas na diplomatic relationship sa iba pang kaalyadong bansa. Samantala, magtatakda ng large-scale exercise zone ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, partikular sa kanluran ng Zambales. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kasama nila rito ang kaalyadong militar sa gagawing aktibidad mula January 21 hanggang sa katapusan ng Marso. Naglabas na rin sila ng notice to airmen at notice to mariners para sa inanunsyo na sa international community ang posibleng drills sa lugar. Sakop po ng exercise box ang Baho de Masinloc na kasama sa mga mahigpit na tinatauhan ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Dahil dito ay inakusahan ng Beijing ang Maynila ng paghahasik na naman ng tensyon dahil sa gagawing aktibidad, pero nanindigan si Trinidad na karapatan ito ng Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa kaugnay pa rin pong balita, tuloy-tuloy nga po ang sanib puwersang naval at air drills ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa dyan po sa West Philippine Sea ngayon pong taong ito 2026. Ayon mismo kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang sanib puwersang pagsasanay ay sa karagatang malapit nga po sa Baho de Masinloc, Zambales. Sa bahagin po ng West Philippine Sea, inagpan ni Trinidad na saklaw ng Notice to Airmen o NOTAM ang seryeho ng pagsasanay matapos aprubahan ng Pilipinas at mga kaalyado nitong bansa. Hindi naman tinukoy ni Trinidad kung anong kaalyadong bansa ang makakasanib puwersa ng Pilipinas, bagaman alam na ng karamihan na puwersa ng Amerika ang karaniwang katambal sa military exercises. Iginiit naman ang kampo ng resigned congressman na si Zaldico na magbabalik siya sa Pilipinas kapag wala na umanong banta o panganib sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Roy Rondain, personal niyang nakausap ang dating mambabatas at nagpahayag ng kahandaang umuwi upang linisin ang kanyang pangalan. Nilinaw rin niya na walang alok na restitution o pagbabalik ng umano'y ill-gotten assets ng kanyang kliyente dahil wala naman umanong ninakaw si Ko. Kinumpirma rin umano ni Ko na wala siyang ipinadalang kinatawan upang makipag-usap kay Ombudsman Boying Remulla. Una rito'y sinabi ni Remulla na ilang tao ang nakausap niya at nagsabing nais umanong makipagdialogo ng dating kongresista. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, isinusulong naman sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong ipatupad ang no work, no pay scheme sa mga lumiliban na mga mambabatas. Sa ilalim po ng House Bill number 7432 ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos, ibabase daw po ang matatanggap na sweldo
At iba pa ang monetary remuneration base naman sa aktual na pagdalo sa sesyon ng mambabatas. Gayon din ang pakikilahok sa mga opisyal na gawaing may kinalaman sa kanilang trabaho. Magre-resulta sa automatic deduction ng mga pagliban na walang sapat na dahilan. Itinuturing na valid ang mga pagliban na dahil naman sa karamdaman na may sertipikasyon ng doktor, opisyal na misyon o biyahe na aprobado ng liderato ng Kongreso at iba pang otorisadong tungkulin. Ang sinumang mapatutunayang nagmamanipula ng attendance records o tumatanggap daw po ng sweldo nang walang ginagampan ng opisyal na tungkulin ay papatawan daw po ng parusa, kabilang ang posibleng suspensyon o tuluyang expulsion mula sa Kongreso. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na dapat ay maayos, ligtas at matibay ang lahat ng farm-to-market road projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na bantayan ang bawat proyekto upang matiyak na ang tamang pagkakagawa at matapos sa tamang oras ang lahat ng mga proyekto. Dapat ay maramdaman umano ng mga magsasaka at mangingisda ang benepisyo ng mga kalsada, lalo na sa mas mabilis at mas murang pagdadala ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Iniutos din ng Pangulo na agad bayaran ang mga kontraktor na maayos ang trabaho at sumunod sa kontrata. Dadaan sa masusing pagsusuri ang mga proyekto upang siguruhin. Tonight! Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Controversial na pagpaslang sa Lady Cup at kanyang anak abay itinuturing po ng DILG na case closed na. Pangulong BBM abay inaprubahan daw po ang pagpapalawig ng validity ng mga bagong rehistrong sasakyan. Abay pwede ka nang bumili, partner, ha? Gagawin na raw na kapag bago yung sakyan mo. Ilang taon ba? Dati kasi 3 years lang yung validity. Bagbagong rehistro. Oo, ngayon 5 years. Okay. Yun ang, so parang din. Parang yung taon na binabayaran mo yung sasakyan, halimbawa naka-finance ka, malilibre na muna sa rehistro. 2 years, ha? Tulong na rin yan. Yes, naku, salamat Mr. President, ha? Samantala, sanggol daw po ibinenta ng mga magulang sa Bulacan. Ano ba namang mga magulang are? Ano, ha? Para daw pampuhunan sa kanilang negosyong kwek-kwek. Sa pong TNT Global News, namatay dahil po sa matinding snowfall sa Japan. Naku naman, umabot na raw po sa 30. Grabe daw lamig dyan, sa Japan, ha? Sa TNT Sports, Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. Sa showbiz, Eddie Gutierrez, meron na raw pong sagot sa fake news na siya'y pumanaw na. Pilipinas ang oras sa alas 9:32 ng gabi. Amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. Orals News Tonight.
Ang niprimo mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Para sa Habzon. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hoy, magandang gabi muna kay Sir Ian Dennis Pedro, ha? Hi, sir. Kumusta na po kayo? Kape-kape na tayo. Oo nga eh. Tagal mo na akong hindi pinagkakape, ha, Sir Ian, ha? Jing Montero from Baguio City. Kumusta na dyan sa Baguio City? Sobrang lamig ba? Romy Gonzales, kumusta na kayo dyan sa Baguio? Samantala naman, meron na tayo report dito sa Metro Manila. TNT Tomorrow's News Tonight. Mayroon daw pong sunog. Sumiklab daw po dyan sa may Santa Cruz, Maynila. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Kises, nilamon ng apoy ang 8 bahay sa sunog sa Anacleto Street, Yuseco, Barangay 358 sa Santa Cruz, Maynila. 8 pamilya naman, Lakay Ray at Kises, ang nawalan ng tirahan sa nangyaring sunog. Ayon kay Barangay 358 Chairwoman Elaine Escolar, paumano siya mabilis kumalat ang apoy gayong yari sa bato ang second floor ng bahay. Napansin niya na sa kawad ng kuryente gumapang ang apoy patawid ng nakadikit na bahay na yari sa mixed materials. Sa report naman ng Manila Bureau of Fire Protection, isang minor na fire volunteer ang nagtamo ng hiwa o sugat sa kanang kilay, habang isang senior citizen rin na lalaki ang binigyan ng first aid dahil nahirapan huminga sa makapal na usok na sumambulat sa kasagsagan ng pagkakas ng tubig sa nasusunog na bahay. Naapula ang sunog 7:58 ng gabi ngayong gabi na umabot sa ikalawang alarma. Iimbestigahan pa ng Manila Bureau of Protection ang fire incident. Samantala, Lakay Ray at Kises, patay ang Pinay nurse habang ang dalawa pa nasa ospital tapos na ma-hit and run sa Tabuco City, Saudi Arabia. Pauwi na ang 3 Pinay nurse matapos mag-shopping sa isang mall. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers at ayon sa DMW, habang papatawid sa isang malawak na kalsada sa Murud sa Almir district sa harapan ng naturang mall, bigla umanong nabangga ng rumaragasang isang sasakyan. Dinala ang 3 Pinay nurse sa King Khalid Civilian Hospital nang walang malay, ngunit sa kasamaang palad, isa ang kinumpirma ng DMW na dead on arrival. Agad na ipinag-utos ni DMW Secretary Hans Levaksak ang pag-asiste sa mga biktima at ipinagbigay alam na sa pamilya ng mga biktima. Inangkang takasan ng driver. Itatanong ko sana kung hit and run eh. Oo, motorista nga nakabangga. Sa tulong ng ilang motorista, hinabol ang driver hanggang sa ma-corner at ma-arrest ng otoridad na ngayon ay nakakulong na. Ayon sa DMW, ayon pa sa DMW, kinakailangan na mailipat yung isang biktima, Lakay Ray, sa ibang ospital sa Riyadh para naman sa operasyon. Tutok naman ngayon ang DMW, partikular na ang Welfare Office at OWA sa kaso sa ikalulutas itong nangyaring insidente at mabigyan umano ng hustisya ang mga kababayan. Nabatid na ang mga Pinay nurses ay nagtatrabaho sa isang malaking klinik sa Tabuk City na may 900 kilometrong layo mula sa Jeddah. Ayan ang update ng DMW sa pagkamatay ng isang Pinay nurse at nakakalungkot habang yung 2 Pinay na ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital. RH27 at Chikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Samantala, top 3 most wanted ng Bulacan na may kasong rape, arestado na. Ang detalye, balita mo yan, Federico Manalili.
Yes, cases sa tren, wala nang nagawa ang isang top 3 most wanted ng lalawigan ng Bulacan nang ito'y maarestungan ng mga otoridad ng may kawayang PNP na dahil yan sa isinilbi sa warrant of arrest laban sa kanya na dahil ito'y may kinakaharap na kasong pangahalay. Mismo sa kanyang tirahan sa may barangay Bangkal, lungsod nga ng may kawayan, lalawigan ng Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Melvin Torida Jr., hepe na may kawayang pulis, ang arestadong suspect na si alias JB, ito 26 anyos at residente naman ito ng Prodon Street na banggit din na lugar. Batay sa ulat, isinagawa ang pag-aresto sa pugante na maglabas ng warrant of arrest ng korte ng Regional Trial Court RTC Branch 77 sa sala ni Presiding Judge sa Gorgonio Alermo Junior, lungsod ng may kawayan, na may petsang Enero 27 taong lukuyan at may kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Agad tinunga ng takip team ng may kawayang PNP ang lugar ng akusado at nagresulta sa kanyang pagka-aresto. Nakatip na sa custodial facility ng may kawayang police station ang arestadong akusado. Federico Mananili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat ka, Federico Manalili. TNT Tomorrow's News Tonight. Sari pa rin po mga balita. Nasa kamay na raw po ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang desisyon na tapusin ipagpatuloy pa ang kanilang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito po ang tugon ng Malacanang nang matanong tungkol sa kapalaran ng ICI. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging independent body ng ICI, kaya kung ano man daw po ang maging desisyon nito ay gagalangin po ng Pangulo. Dagdag pa ho ng palasyo, mas mainam kung makapagsusumiti pa ang ICI ng kompletong report para daw mapag-usapan kung ano ang gusto nilang mangyari. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Yan po mga kaibigan, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mariing itinanggi ng Villar Land Holdings Corporation ang mga alegasyon ng Securities and Exchange Commission o SEC kaugnay ng reklamong inihain sa Department of Justice na may kinalaman sa umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Ayon sa kumpanya, mahigpit nilang sinusunod ang pinakamataas na pamantayan ng corporate governance at patuloy ang kanilang transparency at pakikipag-ugnayan sa SEC at Philippine Stock Exchange pagdating sa kanilang financial disclosures. Gate ni Villar Land, wala silang kinalaman sa anumang illegal na aktibidad na naglalayong linlangin ang mga namumuhunan o magbigay ng hindi patas na pakinabang sa sinuman. Ipinahayag din ng kumpanya ang kahandaang sagutin ng mga paratang sa tamang forum at makipagtulungan sa isang patas at masusing investigasyon. Sa ngayon, wala pa umanong natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo ang Villar Land, kaya't limitado pa lamang ang kanilang kaalaman sa mga detalye ng kaso. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kukunin naman ng DPWH ang pinakamalalaki at respetadong kontratista sa bansa para ayusin daw po ang kahabaan ng Maharlika Highway. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito'y para matiyak na mabilis, matibay ang pagkakagawa ng rehabilitasyon ng highway. Kasunod po ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang pagkukumpuni sa Maharlika Highway sa loob lamang ng 2 taon. Inagpan ni Secretary Dizon na hindi nakukuha ang ahensya ng maliliit na mga kontratista at ang mga kilalang kontraktor na lamang ang kukunin para sa pagsasaayos ng anyay economic backbone ng Pilipinas.
Sinisilip na rin ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na nagtatago ang puganteng gaming tycoon na si Atong Ang sa mga kasino at hotel. Ayon kay NBI Acting Director Attorney Lito Magno, bine-verify na at ina-action na naman ng ahensya ang lahat ng impormasyong maaaring makapagturo sa kinalalagyan ng negosyante. Kabilang na ang pagpapadala ng operatiba sa mga itinimbreng lugar at magkakasa din ng follow-up operation kapag natiyak na ang impormasyon. Lahat naman ng impormasyon Taga ni NBI Director Lito Magno. Maaring valid ay pinupuntahan natin at ginagawa natin yung follow-up operations. Yan po ang sagot ni Magno nang tanungin kung may impormasyon ng NBI sa posibilidad na sa mga dating pinupuntahang kasino o hotel nagtatago si Ang. Kinumpirma naman ng DILG ang hindi pa beripikadong impormasyon na nakapuslita sa Cambodia si Ang at may 10 milyong patong sa ulo. Matatandang sinabi po ng whistleblower na si Julie Patidongan na nag-hire umano ang businessman ng mga pulis para dukutin at patayin ang mga sabungerong nahuling ng daraya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, wala daw po sa record ng Department of Migrant Workers ang pangalan ng Pinoy na nirecruit ng Russia at napaulat na naresto ng Ukraine forces. Bukod po dito, hindi rin matagpuan sa database ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pangalan na isang Raymond Santos, gumangan ng Alcala, Pangasinan. Ang video ng Pinoy ay naipost sa I Want to Live Facebook page na nagsasaad na siya ay prisoner of war sa bansang Ukraine. Batay sa impormasyon, si gumangan daw po ay lumagda ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russian Federation para maging bahagi daw po ng 51st Parachute Regiment. Ipagnay naman ng DMW sa Department of Foreign Affairs para malaman kung paano nakalabas ng Pilipinas si gumangan at kung paano siya matutulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Samantala, ito na lakay, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin sa 5 taon ang validity ng registration ng bagong sasakyan mula sa dating 3 taon. Sa press briefing, sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro, initially approved na ng Pangulo ang panukala matapos itong ipresenta ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa pulong sa palasyo kanina. Dagdag pa ni Castro, inaasahang maglalabas po ng memorandum ang DOTR kaugnay ng expanded validity sa rehistro ng mga sasakyan. Samantala, inilatag din ni Lopez sa pagpupulong ang mga plano at programa na may layuning pag-aanin ang biyahe ng mga Pinoy. Pinatitiyak naman ng Pangulo na mananatili nilang prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga commuter sa pamamagitan ng ligtas na pasilidad. Samantala, itinuturing naman na case closed na ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molianido at sa kanyang 8 anyos na anak sa Quezon City. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, pera ang umano'y motibo ng krimen matapos magpanggap na tutulong sa car upgrade ang pangunahing suspect na si Pia Katrina Panganiban na isang car sales agent. Naresto si Pia na inaanak ng biktima sa kasal. Mister nitong si dating policeman Christian Panganiban at 2 pa nilang kasabwat. Bati naman sa investigasyon, binaril daw po si Molianido habang sinakal hanggang sa mamatay ang kanya namang anak. Isinailalim naman sa restrictive custody at kinasuhan ng obstruction of justice ang dating mister ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molianido na itinuturing pa ring person of interest sa naturang kaso. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi pa absuelto ang dating mister ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molianido sa kaso ng pagpaslang sa kanya at kanilang 8 anyos na anak. Ito'y kahit inatras na ng pamilya ng biktima ang kaso laban kay Police Senior Master Sergeant John Molianido na aktibo ring miyembro ng PNP. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi po ng Interior Secretary John Vic Remulla na inilagay na sa restrictive custody si Molianido na itinuturing pa rin
na person of interest. Kinwestiyon ni Remulla kung bakit nagdesisyon ng lalaki na ipakremate agad ang mga labi ng binaril na biktima, maging ang kawalan umano niya ng remorse sa insidente. Samantala, ayon kay Police Major General Anthony Aberin, hepe ng NCRPO, kinasuhan din ng obstruction of justice ng Police Regional Office 3 si Molinido dahil sa naging aksyon nito. Nasagip naman isa namang sanggol matapos umanong ibenta ng sariling mga magulang sa halagang 27,500 pesos sa San Jose del Monte, Bulacan. Naresto ang dalawa sa isinagawang entrapment operation ng Philippine National Police Women and Children Protection Center sa isang mall ng kanilang tanggapi ng buy mas money kapalit po ng baby. Batay sa investigasyon ng pulisya, balak daw ng mga magulang na gamitin ang makukuhang pera bilang puhunan daw po sa kanilang negosyong itatayon na kwek-kwek at saka fishball. Ay sus. Maharap naman ang dalawang suspect sa patong-patong na kaso sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Expanded Anti-Trafficking Law. Unang lakay, ganun ba kalaki ang puhunan sa kwek-kwek tsaka fishballs? Mahal na kasi ngayon mga sangkap eh. Pero 27,000. Pero para sa halagang yun, yung baka tumbas ng mga walang anak, di ba? pusok kaluluwa. Ano ba yan? TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, nasawi dahil sa matinding snowfall sa Japan. Umabot daw po sa 30. Ang detalye, balita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Umabot na sa 30 katawang nasawi dahil sa record-breaking na pag-ulan ng niebe o snowfall sa Japan sa nakalipas lamang na 2 linggo. Dahil sa tindi ng snow, iniutos ng pamahalaan ni Prime Minister Sani Takaichi ang pagde-deploy ng mga sundalo upang tumulong sa mga apektadong lugar, lalo na sa paglilinis ng niebe o snow at pagresponde sa mga emergency. Nagbabala naman ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa avalanche, pagbagsak ng niebe o snow mula sa bubong ng mga bahay at posibleng power interruption sa ilang lugar. Sa Aomori, isang lungsod sa Hilagang Japan, umabot na sa 175 centimeters ang kapal ng niebe o snow, kung saan ito ay mahigit doble sa karaniwang dami sa panahong ito. Sa ilang bahagi naman ng lungsod, naitala pa ang 183 na centimeters, kung saan ito na ang pinakamataas sa loob lamang ng 40 years. Bukod sa mga nasawi, 290 katao naman ang naiulat na nasugatan dahil sa mga insidenteng may kinalaman sa snow. Sa ngayon, patuloy ang paalala ng pamahalaan na mag-ingat ang publiko habang ginagawa ang lahat upang maiwasan pa ang dagdag na aksidente at pagkamatay. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, heto sa larangan ho ng palakasan, ano ho? Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle! Pasok na sa round of 16 ng WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Yan ay matapos itong talunin si world number 79 Zeynep Sonmez ng bansang Turkey sa score na 6-4, 6-3. Dati na silang nagharap noong June 2025 kung saan tinalo rin ni Ayala si Sonmez sa qualifiers ng WTA 250 Eastbourne. Sa quarterfinals, sunod na makakalaban ni Ayala si Alexandra Sasnovic ng bansang Belarus. Bago ang laban ni Ayala sa Abu Dhabi, nakuha nito ang career high ranking na world number 45 kasunod ng laban nito sa kauna-una ang Philippine Women's Open dito sa Maynila. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias. O eto, sa ating TNT Showbiz, Eddie Gutierrez may rest back sa nagpakalat at sa fake news na pumanaw na raw siya. Ang detalye niya, ibabalita naman ni Don Carlos. Personal na sinagot na aktor na si Eddie Gutierrez ang fake news na pumanaw na raw siya matapos sumailalim sa 2 medical procedure noong December. Sa Facebook post ng kanyang anak na si Rupa, ibinahagi nito ang video ng kanyang ama na may caption na pre-birthday message para sa lahat ng nag-aalala sa kalusugan ng aktor. Sa ad ni Eddie, buhay na buhay po ako at I'm still alive and kicking habang nakaupo sa isang sopa.
Dagdag pa ng aktor, ang mga anak niya at apo ang kanyang pinagkukuhanan ng saya habang patuloy na nagpapagaling. Sa February 6 nakatakdang mag-celebrate ng 86th birthday ang nasabing aktor. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, buhay na buhay ha. Buhay na buhay and advance happy birthday. Advance happy birthday ho, Yes. Sir Eddie Gutierrez. Ano ha? Alam mo dapat sa Mukhang mga haba pang buhay mo. Oo. Alam mo dapat sa mga nagpapakalat talaga para matigil na yan, dapat may masampulan talaga eh. Oo. Anong sample ang gagawin mo sa kanila? Demanda. Oo, yung mga nagpapakalat para sa for the content. Oo, yun. Galit na galit tuloy partner ko. Ayoko kasi ng ganyan eh. Yung nagpapakalat lalo na yung mga sa patay-patay. Nako. Napapangiti tuloy si Willie Relador. Ha? Pati na si... Parang Willie, wag masyadong umiti. Nakikita. Pati na si Raul Leido, ha? Si Unica Ihako, ha? Maging si Oyser Lior, ha? Si Arvin Padual, maging si Nanay Carmen, napapangiti rin Nanay ang gabing Carmen, ito, good ha? evening, and kay Mami Emmy. Yan, maging si Kapanalig, maging si Margarita Guevara, Romel Libid, Fernando Tandok. Ayan po. Si Banong nag-aalala, bakit daw bagyo February na? Whole year round po ang Huwag kayong mag-alala, all year round talaga yan. Rolando Aguilar, magandang gabi sa iyo. At yan po ang kabuuan po ng ating pong Tomorrow's News Tonight. Kasama si Francisco Garcia na nakatutok din. TNT Tomorrow's News. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan. Thank you sa buong pesa ng DZRH News Team. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10 ng gabi.